place na kagaya nito, which is protected from big waves. Nung mag-typhoon Yolanda, grabe dito kasi signal number 14 kami. Pero intact yung mga cage natin. lahat. Kasi sa dami ng mga islands and islets surrounding the area. Parang use it as a shield. Yeah. So if you have a place na kagaya nito, actually maganda mag-culture ng isla yung floating cage. You know why? Kagaya nito, this is only 10 meter by 10 meter. But you know what? Dito, you could place it, for example, bangos up to 25,000. Wow. Kung ang target size mo sa bangos, 3 to 1 kilo lang, or 4 to Dalagang 1 kilo, bukid. kasi yan ang mabilis sa bangos, yung maliit. Matter of 3 to 4 months, you could harvest them here up to 10 tons. Ganito ang kalaki? Yeah, ganyan lang. Kung sa fish pond dyan, sir, you need mga 10 hectare na fish pond. Pero sa cage, kahit maliit lang, you could harvest so many. So ito yung mga gusto namin ituro, no? Na actually, ang cage culture is a very good alternative sa fishing. That's good. So, Pero depends on the feeding on what you feed the fish. yeah, actually, Kasi the quality, ang malaki ngayon na nangyayari, kuya, sa breeding ng mga katulad ng tilapia, there's mga certain ingredients that are being used to feed the fish in order for them to breed as well. Kaya ang dami ngayon umiiwas sa eating tilapia. Yeah, actually sa tilapia sir, nabasa ko rin yan, hindi maganda ang tilapia. Pero dito sa Seaf Deck, ang mga scientists at researchers namin are very conscious sa mga environmental at health issues. So, if possible, we don't mix in actually sa feed namin, mga formulated feed namin, sila dyan, very familiar sila. Usually, kagaya sa mga breeders namin, kasi kami din ang gumagawa ng aming mga feed. Yan, complete lang sa mga vitamins and minerals, proteins, pero wala Gamit kasi sa mga ibang ganun, steroids din as well. Sa amin wala. Then, yung protein namin is as much as possible, plant-based. Parang may bangus doon, nakahalo. Hindi ma'am. Dito may mga lison, may mga mamsa. I mean, lumaki na lang sila kasi hindi nga sila maabot ng mga giant grouper. So, Kasi takot yung mga fishermen sa ganung kalaki na. yeah, imagine sir, ang laki pa. pa naman ng bunganga. Pero actually sir, wala, hindi sila aggressive na. Nakita ko yan sa YouTube dati, parang nagre-reach siya ng ganun sa tubig tapos kumanon sa yung buong niya. I think it's the same one. Kasi doon sir, marami kang makita mga documentations na yung mga scuba divers, they would swim along with the kahit yung mga amin dito pag mag-sampling kami, wala occasion. Kasi we do something here. So as of now, as I've said, we are collecting pa lang. Ilan ang grouper nyo dyan? Dito Dalawa? we have 2 na mga males, possible males, no? Yung malalaki. Pero yung mga babae natin ito. Dito tayo. Tagos. Wow. Laki babe, sa female, no? Hello? Look. Ito, mas aggressive pa to eh. Marami na tong sinira ng mga underwater cameras eh. Ng mga bisita. Sometimes hindi namin makita, tinatry pala nila na di